Si Duterte po, mahirapan na tayo. Kaya nga naroon na si Kaufman na bahala doon. Yung katawan po ni ang habulin po nila pag hindi po na halimbawa po nag-declare po yung Supreme Court. Dineklara ng Supreme Court na sige, kinakailangan dito litisin si Duterte. May problema po yung gobyerno diyan kasi sila nagsuko eh. Paano nila kukunin sa ICC yan? Hindi na natin problema yan. Di ba? Problema nyo na yan. Pag nag-declare yung Supreme Court na dito dapat litisin si Duterte, problema na yan ng mga nagsuko. Meron naman kaming abogado ron. Kung ayaw ibigay ng abogado si Duterte, magaling naman si Kaufman eh. Lahat ng kaso sa ICC pinanalo eh. Ngayon kayo mamumblema. Una, paano nyo ipoproduce? Paano nyo babawiin si Duterte pag nagdeklara yung Supreme Court na dito lilitisin? Ikalawa, another kakasuhan na naman itong mga to. Kasi susundin daw nila. Ayon kay Claire, susunod daw yung pamahalaan pag inutos ng ICC sa Pilipinas na i-freeze. Akala ko ba, Claire, hindi natin kinikilala? Ay, wala sa script. Napasagot ako. Stick to the plan ka kasi. Daig ka pa ni Kimbo eh. Si Kimbo, stick to the plan lang eh. Tapos pag nahuli, hindi umaamin. Ano sabi ni BP Sara kay Kimbo? Ayan o. Pakinggan natin yung tape. Pakinggan natin yung video. Yan, nauuna daldal. Hindi nag-iisip. Katatanggol mo lang ha. Hindi namin hindi kinikilala ni BBM ang ICC. Nakipagtulungan lang sa Interpol. Isang tanong pa lang na out of script si Ivan Merdina. Kaya nga alam nyo kung bakit pinapaalala ni Ivan Merina? Wala sa script yung tanong niya. Kaya binabalik niya. Di ba? Kaso napasubo yata pati si Ivan Merina. Yari ka Ivan. Ivan, yari ka sa GMA7. Palo ka. Bakit mo naman binulgar? Na nakikipagtulungan tayo sa ICC. Dahil sa tanong mo, Ivan Merina, yari ka tuloy sa mga boss mo niyan. Hay nako. Anong matalino si Ivan? Yari si Ivan sa kanyang boss, amo, chief. Hindi kami kanina lang, ilang segundo lang, hindi nakikipagtulungan. Paano po pag sinabi ng na i-press yung asset ni Duterte at ibigay sa mga biktima, ay susunod tayo. True AMLAC. Iba po yung Interpol kaysa sa AMLAC. Interpol, may kasunduan tayo at tagalabas talaga yun. Nadula si Ivan. Yan pala dapat pamagat, no? Sa bibig na mismo ni Claire, sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang ICC pag nagsabi siya na ipipress yung asset at ipamimigay, kukumpiskayin, ipamimigay bilang reparation o daños perjuicios. Danyo sa mga biktima de umano. Si Claire na po nagsabi sa bibig na mismo ni Claire. Ibig nyo sabihin, pamahalaan, hindi dapat paniwalaan si Claire? Yan na naman, no? Depende yan. Sasagot nila bukas. Una, pinangangaturan. Hindi naman natin kinikilala yung ICC. Ang kinilala namin ay yung Interpol. Noong nagtanong si Ivan Merina na wala sa script. Kasalanan mo yung Ivan, magpaliwanag ka sa boss mo. Nagiging bobo na sila. Claire, lagot ka kay Kokak. Boss Buds, kung talagang valid na reason yung Interpol sa pagdakip kay PRRD, di sana i-represent ni OSG yung gobyerno. At yun ang gamitin niyang reason. Hindi yung totoo kasi na ICC nga si PRRD. Katwiran lang po nila yan. Yung Interpol nga, ang ginagamit yung warrant of arrest ng ICC, di ba?
So, pwede mong hindi kilalanin yun kung walang jurisdiction sa atin. Ang inaalala ko, ang kalusugan ni Tatay Digong, nakasama po sa laban yan eh. Ganito po, para mabigyan ko kayo ng perspective. Matanda na si Tatay Digong, di ba? Pwede, pwede, pwede na si Tatay Digong na magpahinga sa Davao, manahimik, hayaan na lang yung kanyang mga anak na lumaban. Pwede niyang gawin yun at mamamatay siya ng payapa sa katandaan. Pero alam mo yung malawak yung pag-iisip ni Tatay Digong. Ito yung sinasabi ko na maaaring hindi natin tanggapin ngayon. Pero mas pinili niya yung lumaban. Mas pinili niya yung kakaunting lakas na natitira sa kanya. Mas pinili niya na yung konting lakas na yun, paglingkod pa sa atin. No? Maging, siya pa rin ang maging mukha ng pakikipaglaban dito sa gobyernong ito. Yun eh. Kaya with that, forever na magiging grateful yung mamamayang Pilipino sana sa kanya. Okay. Naguluhan na talaga si Ivan. Oo nga eh. Feeling ko naman, tinatama na nga ni Ivan, di ba? Kinokorek na nga. Ibig nyo sabihin, kahit hindi po natin kinikilala yung ICC, susundin natin. Yes! You miss pa. Yari ka, boss ba niya si Clavio? Yari ka kay Clavio, Ivan, puto. Kaya ka nga pinadala dyan para ano na news kay Kokak po. Hindi, mas masarap po rito mas masarap po direkta kay BBM Tira eh. Wala po ako alam na news dyan. Wala na. Ako po, eto po para po siguro naunawaan nyo na po sa iba lang po na hindi po nakakaunawa. Talaga po tayo, sumasagot po tayo sa mga bira mula po sa pamahalaan. No? Mismo, mga direkta, bumira sila, sasagutin natin. Yung mga ipagpatawad nyo po, wala po akong mga puting ahas, wala po akong sa laguba. Wala po akong bubuit, no? Paubaya na po natin yan sa ibang vlogger. Nakuha nyo po, no? So sana tagal ko na rito eh, no? Paubayan nyo na po natin yan sa mga ibang vlogger. May mga vlogger po na nag-specialize dyan. No? May mga vlogger po na iba-iba po kami ng porte. May mga vlogger po na magagaling sa live. Sa lahat ng live, naroon sila. Gusto nyo makakita ng live na pangyayari? Hanapin nyo yung mga vlogger na nagla-live. May mga vlogger po na magagaling po na may mga contact sila. May mga nagbibigay po sa kanila ng mga fresh information na never before seen, never before heard. Mga news na exclusive. Yan, sila Maharlika yan. Di ba? Sila Banat Bay, sila Sas Rogando Sasot. Yan po tututukan nyo. Pero ako po, nag-specialize po ako sa mga kalaban natin. Yung punto per punto, sinasagot po natin yung mga kanilang binabato kala Pangulong Duterte. So yun po yung papel ko sa buhay. Yung iba pong vlogger, halo-halo pa. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakakuha ng ano ba ang papel ko sa buhay. Okay? Okay ba? Kumusta pala extension na hiningi ng Congress para comment nila tungkol sa 2025 national budget? Para nawala na eh. Teka, i-refresh ko lang po yung utak ko. Meron na pong, alam ko meron po nakatakdang oral argument na riyan. 'Di ba? April 1 yata. Kung hindi ako nagkakamali meron na po yan. Kaya kulang po kayo. Narami na po tayong kalendaryong aabangan sa Supreme Court. Nagkunwari lang matalino. Nasaan daw po si Lisa? Sir Bads, kaya pala binenta yung gold, ginastos pala kay tatay.
Hindi para kay Duterte, para makulong. Paliwanag nyo kasi. Ang dali lang naman ipaliwanag. O, dito napunta yung ginto. O, di wala na kaming agam-agam. Putya. Di ba? Pag natanong pa yan, may nagtanong na ba sa Supreme Court? Pag natanong pa sa Supreme Court yan, makikita pa namin na triple-triple na. Boss, bakit wala namang ibang kasong ICC kung hindi si PRRD lang pero 6 months pang start ng hearing? Mas mabilis pa korte natin dito sa PH. Kasi po sila, hindi po sila mag-entertain ng extension. Kaya binigyan na kayo 6 months. Aralin nyo na lahat. Ito yung kaso sa inyo. Bibigay dapat lahat yan. Dito kasi sa atin, uso pa yung extensions. Madali tayo magsimula, matagal matapos. Sa kanila, mahaba na yung may nabasa akong ano eh. Ay kay ano yata, kay Santa Maria. Kay Dean ng FEU Santa Maria. Attorney, nakalimutan ko yung pangalan ni Santa Maria. Yun po pinapaliwanag niya. Na kinakailangan pagharap nyo sa ICC, handang-handa kayo sa lahat ng argumento. Hindi po pwedeng binigyan kayo ng 6 months tapos o ilang buwan. Mel Santa Maria. Kinakailangan, yung time na yun, handa na kayo lahat sa mga katanungan. O, yun po yun. Handa na lahat. Papunta. Ang sabi pa nga dyan, yung actual, kasi yung sa September, magde-decide lang po yung ICC kung tinatanggap nila yung kaso, kung itutuloy sa trial o hindi. So, crucial po yun eh. Kailangan latagan po yan. Diyan po tatalakayin yung kidnapping, etc. Okay. Boss, binigyan ng biglang likong tanong ni Ivan si Claire, sakay naman. Bossing, bet na atasan si Assistant Chief Justice Marbil Yonen ni Marcos, painting ICC. Ano? Anong painting ICC? Ba't naatasan si Assistant Chief Justice Marbil Yonen ni Marcos, painting ICC? Papuntang ICC siya? Hindi ko po alam. Hindi po pwedeng, pagkakaalam ko po, hindi po pwedeng utusan ni Marcos ang Supreme Court. Baka Supreme Court po yan. Pero hindi ko pa po nababalitaan yan. Mahirap po mag-react. Pero ang tinitiyak ko po, hindi po pwedeng utusan ng Pangulo alinman sa mga maestrado ng Korte Suprema. Kung may lakad po yung Korte Suprema po ang nag-utos doon. Pero hindi ako sigurado doon sa lakad. May pinoprotektahan, kinikilingan, pang-adik at kriminal serbisyo lamang. Kaya yan po, dilema po ng palasyo, balik ko lang yung dilema nila. No? Mag-resign o hindi mag-resign si Minardo Guevara, nila pabigat na sa kanila. Yung abogado mo, hindi naniniwala na may jurisdiction, pero pinamigay nyo si Duterte. Minus points na yan. Ayaw kayong ipagtanggol. Tapos sa isang banda naman, pag nag-resign o tinanggal sa serbisyo, malaki ang tendensiya na bumaliktad at ibulgar lahat yung mga kaganapan, yung mga kasong nakarating sa kanya. 'Di ba? Kung mag-aala Trixie or mag-aala Vic Rodriguez yan, mas sakit ng ulo nila yan. Kasi fresh na fresh. Alam na alam ni Minardo Guevara ang mga kaganapan sa Malacanang. Ibabato sa kanya ng mga press. Ano yung mga kaso na to? Paano to? Ano ba talaga nangyari dyan? Sa mga nakita yung dokumento, ganun. Diba? Kung makonsensya yan, BBM wrongdoing makes PRRD a hero. Hindi po. Hero na po si PRRD. Dahil po sa kanyang mga ginawa.
Hindi po si BBM. Sa bagay, in ano, ah, tama ka rin, Wilfred Reese. In a second thought, bigla ko naisip eh. Teka, kung wala ngang ginawa si BBM at si Tatay Digong ay hindi hero din eh. Ganito sasagutin lang natin si Wilfred Reese. Kung hindi ba binalatuba ng pamilya Marcos sa mga Duterte, hindi ba magiging hero din si BBM, si Duterte? Pwede rin eh, kasi magiging Lee Kuan Yew siya. Bakit? Kung sinundan kasi ni Marcos yung yung mga proyekto ni Tatay Digong, paunlad na tayo eh. Tapos ang susunod na presidente sa kanya dahil sinundan niya yung mga maganda yung naging resulta ng pagsunod niya sa mga proyekto ni Marcos, si BP Sara na uli. Di ba? Kaya ang magiging papel ni Duterte, pag sumunod si Marcos, uunlad ng Pilipinas. Tapos susunod si BP Sara, papaunlad na talaga Pilipinas. Para siyang Lee Kuan Yew. Ngayon, baliktad. Dahil si Duterte ay pinakulong ni Marcos. Iba naman pagka-hero to. Para naman siyang magiging Mahatma Gandhi na nakulong. Nakulong ba si Mahatma Gandhi? O kaya si Nelson Mandela na nakulong. O kaya si Jose Rizal. At o kaya si Andres Bonifacio. Ayun, ganun naman pagiging hero, no? Yung hero naman na pinersecute. Yung hero na dahil sa kanyang paniniwala ay pinersecute siya. Iba naman yung hero dahil siya yung naging arkitekto ng pag-unlad ng Pilipinas. So both ways, mas dramatic lang yung pagiging hero ni Tatay Digong ngayon kasi may labanan eh. May paglaban eh. Ayan. Kaya tama rin yung punto ni Wilfred Reese. Pero both ways, kung sumunod si BBM, uunlad ng Pilipinas, tapos susundan ni BP Sara, kasi dapat continuity. Dapat tuloy-tuloy po eh. Yan yung sinabi ng mga investors eh. Alam niyo, sabi ng mga investors, mahirap mag-invest sa Pilipinas. Kasi yung pera namin, hindi naman pang 6 years lang. Yung pera namin, gusto namin, pag nag-invest kami, alam niyo po yung mga investors, magpapatayo ng mga planta, magpapatayo ng negosyo, tapos every 6 years, nagbabago. Kung sa kalagitnaan ng kanilang pagtatayo ng negosyo, nagbago yung presidente, bago na naman yung patakaran. Kaya ang hirap pumasok sa atin ng mga foreign investors. Yan yung sabi nila. Kaya nga ako naniniwala ko na dapat continuity. Kaso nga, galit na galit si Thanos Thanos, dapat nagdidiwang kayo Bakit galit ka pa rin? Thanos, di ba? Di ba ito gusto nyo si Duterte nasa ICC na? Bakit galit ka pa rin? Galit ka, no? Kasi wala kayong paglagyan. Pinahuli nyo si Duterte, putya, napasama yung mga kandidato mo. Matatalo lahat. Galit ka pa rin. Wala po, continuous yan. Continuous yung pagkagalit ninyo. Kami, both directions, positive pa rin. Huliin si Tatay Digong, tuloy ang laban. Nahuli si Tatay Digong, tuloy pa rin ang laban. Napabuti pa nga sa paglaban eh. Di ba? Abangan nyo yung paglabas ng March survey. Yung nag-survey sila after ng mga mahuli at mapakulong si Tatay Digong. Kung ano na resulta ng mga kandidato nyo. Thanos. Maging masaya naman kayo. Wala ba kayong kasayahan? Okay. Baka raw na mapalitan ni PRRD si Rizal, sabi ni Marcoleta Pabiro. Totoo, alam niyo po, ito
ang hero po, hindi po nagpapasya yung tayo, yung immediate, no? Alam nyo ba noong 1983, yung kamamatay pa lang ni Ninoy, hanggang sa panahon ni Cory, pucha, ang mga tao parang si Ninoy na ang pinakadakila natin bayani, hindi na si Rizal eh. Biruin nyo, palit dito, Ninoy Aquino Park, Ninoy Aquino ganun, Ninoy Aquino. Totoo yan, sa immediate. Pero sa hero kasi, kinakailangan, ang malagpasan mo yung test of time. Kaya nga time eh. Hindi po yung immediate impact. Kung immediate impact po, nung 1980s, hanggang sa matatapos yung Cory Aquino regime, talagang si Ninoy Aquino, kahileran talaga ni Rizal eh. Imagine, tatlo lang po ang bayani na merong national holiday. Oh, baka hindi nyo po alam. Tatlo lang po. Rizal Day, Bonifacio Day, at Ninoy Aquino Day. Wala na pong ibang hero. Bakit po? Kasi yan, immediately, yung impact nung Ninoy, kala mo kahileran niya na si Rizal Bonifacio. Ganun po yan. Kaya hindi ako magtataka na sa immediate reaction, ganun. Pero test of time po ang pagiging bayani ay test of time. Rizal and Bonifacio, Marcelo del Pilar, Gregorio del Pilar withstood the test of time, no, na napatunayan po nila na hero sila. Si Ninoy Aquino naging hero lang nung 1980s, tapos unti-unti, no, habang hindi na kinikilala ng tao yung meaning ng EDSA Revolution, nawawala na rin po unti-unti yung pagiging hero ni Ninoy Aquino. Ganun po yun. Hindi niya po natagalan. Yung immediate impact ng Ninoy Aquino, puta, kala mo siya na yung greatest hero natin. Totoo yan. Kaya, halimbawa po ngayon ha, knock on wood, wag naman po sana. May nangyari kay Tatay Digong at umuwi siya rito na hero na. Alam niyo na, tegi na siya, hero na siya. Yung immediate impact po nun, greater than Ninoy, greater than other heroes. O, pero magsasabi lang yan, yung 50 years from now. Si Ninoy, 1983, ilang taon pa lang. Wala pang 50 years. Dineklara na ng mga tao na hindi siya tunay na hero. Ganun po yung pagiging hero. Boss, ang dami ng mga tao sa rally sa Toronto, Canada, sa Earl Bales Park. As in, pinasara na ng pulis ang entrada ng park. Di na pinapasok ang mga sasakyan para sa publiko. Kita nyo? Yan po epekto ni Duterte. Yan yung repercussion, Claire. Yung sinasabi mong walang repercussion, yan yung repercussion. Buong mundo nagpapakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Buong mundo nagpe-prayer rally. Kahilera pala ng mga traidor sa Pilipinas. Lahat ng ibang hero sinasama sa National Heroes Day bukod dun sa tatlo. Pagtuon nila, nakalamang na sila. Kaya dapat tanggalin na rin yung Ninoy Aquino eh. Kasi hindi na siya kinikilala ng buong Pilipinas eh. They compose the old man an idiot and 90% of the world will know who's you're talking about. Boss, ba posible kaya na may aalis sa alyansa pagka-senador? Pag may umalis man po sa alyansa, wag po natin iboto yun. Boto nyo lang ang gusto nila. In the first place, kilala na natin si Marcos eh. Noon pa tayo, bago pa sila mag-file ng sinabi na natin na budol tayo. O kahit na nabudol tayo, kumampi pa rin sila kay Marcos. Tapos ngayon sila, babaliktad sila. Utot nila, di ba? Hindi po pwede yun. Ang gusto lang ng mga yan, kaya sila babaliktad ngayon, yung boto natin. Dati kinikilala ko pa na hero si Ninoy. True, ngayon na nga, nandyan pala nakakulong hero na para sa akin. Kitang-kita ng taong bayan, buong mundo, mga traidor ng Pinas, numero 1, taksil si Marcos. Hindi maunawaan ni yung utang na loob eh. Ni Claire, hindi niya maunawaan yung salitang utang na loob, no? Alam niyo po,
Pag hindi nyo po kinilala, kung kayo po ay Pilipino at hindi nyo kinilala yung salitang utang na loob, alam nyo, karamihan ng mga ganito po ang sinasabi sa kanila, yan, kaya yan na, kaya hindi niya ginagalaw yung politikong ganyan kasi may utang na loob yan. Kaya hindi niya masipa-sipa yan, may utang na loob. Kaya niya hindi yan matanggal sa pwesto kasi may utang na loob. Ito po baliktad eh. Alam ng lahat ng tao yung utang na loob ng pamilyang Marcos sa Duterte. O, dalawa na lang po, wag na po yung iba. Dalawa na lang, wag na yung nung nagkaroon ng mga bagyong Yolanda, wag na yun. No? Dalawa na lang. Yun pong pinalibing yung tatay mo na walang ibang pangulo na nagpalibing. At saka yung nagpabango ng pangalan ninyo. Yung pagpayag ni BP Sara na tumakbo na vice president mo. Totoo yun. Yan lang ang dapat yung tanawin. Pero dahil wala kayong pagtanaw ng utang na loob, kakaiba kayo, parang hindi kayo mga Pilipino. Ingat sa mga alyansa kuno na yan, may nagsimula ng bumaliktad, talasan pa ang pakiramdam. Hindi po kayo, pag kayo po pumayag kayo sa mga bumabaliktad. Alam niyo ibig sabihin ng utang na loob? Hindi naman sinabi na wala kang gawin eh. Pero protektahan mo lang siya. Ibigay mo lang sa kanya yung pinaka na naaayon sa batas. Yung pinaka-proteksyon. Hindi naman sinabi na pawalang sala mo si Tatay Digong eh. Yung litisin man lang siya dito. Yung patas na paglilitis dito man lang sa ating bansa bilang Pilipino. Yun man lang, di ba? Wala pong pamilya Duterte, kahit si Tatay Digong o si Senator Bato at lahat po ng vlogger ng Duterte, wala naman nagsasabing dapat hindi mo dapat nililigtas mo si Duterte. Wala naman. Yun dito lang. Yung ipagpilitan mo lang na dito litisin. Wala naman kami sinasabing pawalan sala mo eh. Di ba? Katulad ng ginawa mo sa Dengbaksya si Garin. Di ba? Pinardon niya ba? Ano nangyari kay Garin? Hindi ako sigurado. Napawalang sala ba o pinardon ni Marcos? Dalawa lang yan, napawalang sala o pinardon, no? Dito lang litisin sa mga kababayan natin, yun lang. Dahil wala ka pa naman eh. Bilang Pangulo, wala ka pang pinadalang iba. Yung ba naman, hindi naman sinabing i-dismiss mo ang kaso dahil